nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hiner. Alamin natin ang update mula sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mel, nakataas pa rin ang storm signal number 3 sa Batanes Group of Islands. Samantalang storm signal number 2 naman ay patuloy na nakataas sa Cagayan kasama ang Calayan Group of Islands at Babuyan Group of Islands. At storm signal number 1 naman dyan nga sa Kalinga, Apayao at Isabela. Dito sa satellite image ng Weather Central, Mel, makikita natin yung lawak ng sirkulasyon nitong bagyong si Hiner na huling namataan yung sentro nito ng Pag-asa sa layong 260 kilometers dyan sa east-northeast ng Basco, Batanes. At taglay pa rin ito ang lakas ng hangin, aabot ng 120 kilometers per hour near the center at bugsong 150 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos pahilaga sa bilis na 7 kilometro bawat oras. At base sa datos na nakalap ng Weather Central, ay ito nga po yung direksyong tatahakin ng bagyong si Hiner at posibleng lumabas ito sa Huwebes sa Philippine Area of Responsibility kung hindi magbabago yung bilis nito. At Mel, bukod nga sa maulang panahon, ay magiging maalon pa rin ang mga karagatan. Kaya binabalaan natin muli yung mga maliliit na mangingisda at yung pong mga maglalayag na meron pa rin gale warning o babala ng mataas na alon at malakas na hangin sa malaking karagatan ng Luzon at hanggang dyan sa may Kabisayaan. Pero Mang Tani, uulanin pa rin ba ang maraming lugar sa bansa bukas? Mel, asahan pa rin natin yung mga pag-ulan sa maraming probinsya, lalong-lalo na dito sa may Northern Luzon. Pero magandang balita po sa mga taga-Central at Southern Luzon, lalo na yung nakaranas ng pagbaha kasi makakaranas na sila ng mas mahinang pag-ulan. Bukas, lalong-lalo na dito sa may Cavite na kung saan nagkaroon ng storm surge at dito rin sa Laguna na kung saan nagkaroon din ng maraming pag-ulan. Gayon din dyan sa Bataan at Bulacan na nakaranas din ng matinding pagbaha. At magiging maulan din dito sa buong Kabisayaan, lalong-lalo na dito sa may western side, dyan sa Boracay, dyan sa Iloilo, kasama na ang Bacolod. At sa Mindanao na kung saan malayo sila sa epekto ng bagyong si Hiner, magiging maayos ang panahon maliban dito sa Zamboanga at saka sa Cotabato na kung saan meron pa ring epekto yung hanging habagat. Tingnan naman natin ang status ng Lamesa Dam dito sa Quezon City. As of 4 o'clock, nasa 79.66 meters ang level ng Lamesa Dam. Ibig sabihin po niyan ay nasa alert status pa ito. At malapit na ito sa spilling level na 80.15 meters. Samantala, wala naman pong nakataas na color-coded warning signal ang Pag-asa dito sa Metro Manila. Ibig sabihin yan, wala po tayong nakikitang posibleng malakas na ulan na tatama sa Metro Manila sa susunod na 1 o 2 oras. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.